Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang akdang Ang Alaga, isinalin sa Filipino ni Professor Magdalena O. Hoxon. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang akdang Ang Alaga. Naniniwala si Kibuka na hindi para sa kanyang pagretiro. Isa siyang mapagkakatiwalaang kawani sa Gogombola Headquarters. Hanggang isang araw, may pinapunta mula sa Komisyon ng Serbisyo Publiko sa kanilang tanggapan upang alamin kung sino ang mga kawaning dapat nang magretiro. Ang sumunod na pangyayari, sa likod ng maitim na kulay ng kanyang buhok, may pensyon na siya, may sertipiko ng serbisyo at wala ng trabaho. Sa pagkakaretiro niya, nag-aalala pa rin siya kung paano ginagawa sa kasalukuyan ang dati niyang trabaho. Minsan, ipinatawag siya sa dati niyang tanggapan upang tingnan kung kailangan ng kanyang kapalit ang payo at tulong. Hindi siya makapaniwala sa nadatnan niyang makalat na mga papeles at napatunayan niyang kawalan ng kaayusan. Sa buong paligid ng tanggapan, nagkalat din ng iba't ibang papeles, maging ang mga kompidensyal na papeles na hindi dapat makita ng kung sino-sino ay nababasa na ng lahat. Sa ganitong sitwasyon, tila walang pakialam ang kanyang kapalit. Mas binibigyang pansin pa nito ang pakikipag-usap sa telepono habang napaliligiran ng ilang babae. Hindi naging maganda ang pagpunta niya sa dating tanggapan. Maging ang dati niyang mga kasamahan ay hindi na interesado sa sinasabi ni Kibuka. Ngayon, gugugulin niya ang kanyang buhay sa maliit niyang dampa sa tabi ng ilog sa kalansada na maraming muling babalikan ngunit hindi gaano sa kanyang haharapin. Nagkataon pa na ang matalik niyang kaibigan na si Josefo Mukasa ay nasa Budo Country para sa pagnenegosyo. Naiisip ni Kibuka na kaawa-awa na siya at mabuting na lamang. Paulit-ulit niya itong naiisip habang nagiinit ng tubig para sa iinuming tsaa. Sa ganoong sitwasyon, nakarinig siya ng tunog ng paparating na kotse. Sabik niyang tinungo ang pinto ng bahay upang alamin kung sino ang dumating. Siya ang pinakamatanda sa kanyang mga apo. Mataas, payat at kaboses ni Kibuka. Masayang-masaya si Kibuka habang nanginginig na niyakap ang apo. Napakagandang sorpresa! Tuloy ka, mahal kong apo, tamang-tama naghanda ako ng maiinom na tsaa. Lolo, sandali lang po ako, hindi po ako magtatagal. Tinignan ko lamang po ang katayuan ninyo at dinalhan ko po kayo ng pasalubong. Napakabuti mo, aking apo, ang biglang pagbisita mo at may pasalubong pa ay lubha kong ikinatuwa. Dahil dito, nabaligtad na lahat ang hindi niya magagandang naiisip tungkol sa buhay. Puno na siya ng kapanabikan. Isang biik ang pasalubong ko po sa inyo mula sa farm school. Hindi na siya mapakain doon at naisip ko na baka gusto ninyong mag-alaga nito. Kinuha ng apo ni Kibuka ang itim na biik. Saglit ko munang puputuli ng akdang Ang Alaga sapagkat magiging mahaba na ito at mahihirapan akong i-upload. Huwag mag-alala dahil i-upload ko rin naman agad ng mga kasunod na bahagi. Ang Alaga, isinalin sa Filipino ni Professor Magdalena O. Hoxon. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!